Sa mahabang panahon, ang mga tao at troll ay mapayapang namumuhay ng magkasama. Nang maglaon, sinakop ng Kristyanismo ang Europa at salungat ito sa mga tradisyonal na alamat. Ipinadala ni Haring Olaf ng Norway ang kanyang mga sundalo upang kaladkarin ang mga troll palabas ng mga kuweba sa sikat ng araw na ginawang bato ang lahat. Naglakbay ang mga sundalo sa bansa upang patayin ang bawat troll na mahahanap nila at hindi nagtagal ay natakot ang mga troll sa mga simbolo ng Kristiyano tulad ng mga kampana ng simbahan. Dahil sa pagpatay na ito, wala nang nakikitang troll sa lupain. Ang kwentong ito ay sinabi ng ama sa kanyang anak na babae bago ang oras ng pagtulog na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na maging paleontologist. Pagkalipas ng 30 taon, sa Jotunheimen Mountains, isang misteryosong lalaki ang pumasok sa bahay. Habang tumitingin siya sa paligid, sinalakay siya ni Nora na sinimulan siyang bugbugin at handa nang saksakin siya. Gayunpaman, huminto siya nang mapagtanto niyang kasamahan niya ito, si Andreas. Napansin niya na maraming mga libro sa mesa tungkol sa mga alamat at nagtataka kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyan niyang ginagawa, ngunit tumanggi siyang pag-usapan ito. Dumating si Andreas para humingi ng tulong kay Nora dahil sa loob ng 3 taon, ang kanyang kaalaman ay nakatulong sa militar na talunin ng malaking troll na natagpuan nila sa mga bundok. Bahagi rin siya ng Troll Commission, ngunit huminto siya nang mapagtanto niyang hindi naiiba ang bagong gobyerno sa dating tiwaling gobyerno. Ngayon ay mayroon siyang restraining order mula sa palasyo. Kabilang sa kanyang mga gamit, nakita niya ang kanyang libro at pinasalamatan siya ni Nora sa pag-aalay nito sa kanyang ama na namatay noong huling pag-atake ng troll. Iginiit ni Andreas na gugustuhin ng kanyang ama na makita niya ang nahanap niya at sa wakas ay pumayag si Nora na sumama sa kanya. Sa pagsakay sa helicopter, pinapirma ni Andreas si Nora ng kasunduan. Sa halip na ang kanyang pangalan, isinulat niya ang Lil Ola Bole. Dumating sila sa Mort Power Station at nakipagkita sa mga propesor na sina Moller at Wangle na narito din noong huling pag-atake ng troll. Dinala ng mga propesor si Nora sa tunnel habang sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga operasyon sa pagsasabutahe ng mga kaalyado noong World War II. Sinabi nila na ito ay isang karera upang bumuo ng unang atomic bomb, ngunit iyon ay isang takip lamang para sa paghahanap kay Uton, isang napakalaking troll na ngayon ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Nora. Mayroong ilang mga siyentipiko na nagsasagawa ng pananaliksik sa troll na ito at may mga UV light na naka-install sa paligid niya para sa kaligtasan. Ang pinuno ng proyekto at evolutionary biologist na si Marion ay nagpakilala at ipinahayag na hindi niya gustong masangkot si Nora. Iginiit ni Andreas na ang proyekto ay hindi umuunlad at ito ay isasara kaya kinailangan niyang kumilos. Ipinaliwanag ni Marion na ang troll ay nasa hibernation at ang tanging tanda ng buhay ay pulso, ngunit ang kanyang DNA ay may higit na pagkakatulad sa mga halaman kaysa sa mga tao. Pagkatapos ay dinala ni Andreas si Nora sa isang opisina kung saan nagkita sila ni Sigrid na bahagi rin ng kanilang huling pakikipagsapalaran. Nagsasama sina Andreas at Sigrid at ngayon ay buntis na siya. Sa silid na ito, mayroong libu-libong sinaunang teksto tungkol sa mga troll, kabilang ang orihinal na batas ni Olaf tungkol sa mga troll mula sa taong 1030. May nawawalang bahagi, ngunit tila ito ay pagpapaalis sa mga troll mula sa kanilang lupain. Nag-aalala ang grupo na baka marami pang troll ang nagtatago sa bansa at gusto nilang maging handa sakaling magkaroon ng panibagong pag-atake. Kaya, kailangan nila ang tulong ni Nora. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, sinabi ni Nora sa kanila na kailangan niyang magbanyo at umalis, ngunit bumalik lang siya sa silid ni Uton. Sumakay siya sa elevator papunta sa pinakamataas na platform at hinawakan ng ilong nito habang nagsisimula siyang umawit. Nabigo si Nora nang walang mangyari, ngunit nakita ng pangunahing computer ang pagbabago sa vitals. Nang aalis na siya, nagising si Uton at tumingin sa kanya. Nagmamadaling pumasok sa silid ang grupo habang nagsisimulang gumalaw ang troll, ngunit nakakadena pala siya. Inutusan ni Moller ang gwardiya na i-activate ang UV lights, ngunit ayaw patayin ni Marion ng troll, kaya itinapon niya ang kape sa mga control. Nag-spark ang makina at ang mga ilaw ay huminto sa paggana. Habang papasok si Nora sa elevator, nataranta ang lahat sa gusali at nagsitakbuhan. Naputol ang mga kadena at hinampas ang elevator, pinalipad ang cabin. Kumapit si Nora at nakaligtas nang bumagsak ang elevator sa lupa, bagamat kinailangan itong buksan ni Andreas at tulungan siya. Nakita ni Moller ang troll sample na gumulong malapit sa kanya at kinuha ito bago tumakas din. Sumulong si Uton sa lab at tinapakan si Wangle, agad siyang pinatay. Sumama si Andreas at Nora kina Sigrid at Marion sa hagdan at nagmamadaling pumunta sa emergency exit para makatakas. Sa sandaling iyon, sinira ni Uton ang gusali upang makalabas at tinitigan ng grupo ng ilang segundo bago lumakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng helicopter ang koponan sa isang Air Force base sa Raj, kung saan nakipagkita sila sa isa pang kaibigan mula sa dati nilang pakikipagsapalaran, si Chris, na na-promote bilang major. Habang naghihintay sila sa conference room, nagsimulang makipagtalo si Nora kay Marion dahil sa hindi niya pag-aalaga ng mas maayos kay Uton. Nag-ambala sila ng pagdating ni Prime Minister Brinman, na nagsabing palagi niyang iniisip na masyadong mapanganib ang proyekto.
Gusto pa rin ni Marion na makuha ang troll para sa pagsasaliksik habang iginigiit ni Nora na hindi makokontrol ang mga puwersa ng kalikasan. Gustong-gusto ni Brinman na ipagpatuloy ang pananaliksik, ngunit ang kanyang prioridad ay iligtas ang kanyang mga tao, kaya gusto niyang patayin ng militar si Yuton. Galit na galit si Nora dahil noong huli ay nakapatay sila ng inosenteng troll, kaya tinihayag ni Brinman na namatay ang kanyang kapatid sa panahon ng pag-ataking iyon at ayaw niyang gumawa ng parehong mga pagkakamali. Pagkatapos ng pulong, nakita ni Andreas si Nora na may hawak na piraso ng bato. Bahagi ito ng huling troll na pinatay nila at dinadala niya ito bilang paalala sa kanyang mga pagkakamali. Ibinunyag ni Andreas na nakagawa rin siya ng ganoon at sinabing natututo ang mga tao mula sa mga pagkakamali upang patuloy silang lumaban. Nakaramdam ng inspirasyon, hinila ni Nora si Andreas sa pulong ni Chris kasama ang kanyang koponan. Binigyan niya sila ng mga tagubilin kung paano nila sasalakayin ng troll at ipinadala sila upang maghanda. Sinubukan ni Nora na hilingin kay Chris na hayaan siyang pumunta at hindi pumayag si Chris, kaya't binago ni Nora ang isip niya sa pagsasabing utang niya ito sa kanyang ama na pinatay ng huling troll. Sumama rin sa kanila si Marion at ipinakita sa kanila ni Chris na nilagyan ng mga militar ang kanilang mga chopper ng UV lights para sa paghahanap sa troll. Samantala, sa isang ski resort sa Bacaru, nagsasaya ang mga tao sa inuman at pagsasayaw. Biglang yumanig ang gusali at nahulog ang disco ball sa gitna ng dance floor. Nakarinig ang mga tao ng umuungal bago pinunit ni Yuton ang kisame at sumilip sa loob. Ang lahat ay kumuha ng mga larawan hanggang sa umungal si Yuton at inabot ang loob na naging dahilan upang sila ay mataranta at tumakbo. Nasaktan ng mga bisita habang nagtutulakan at nagsimulang bumagsak ang mga bahagi ng gusali. Pumasok si Yuton sa loob upang kunin ang pinakamaraming tao upang kainin sila nang hindi man lang inunguya. Hindi nagtagal, dumating ang mga helicopter at binuksan ang mga UV lights. Sa paglipad malapit sa troll, nasunog nila ang ilang mga bahagi ng kanyang katawan. Nagawa nila ito ng matagumpay ng 2 beses bago inihagis sa kanila ni Yuton ng poste ng kuryente na nagdulot ng matinding pinsala sa isa sa mga chopper. Sinuri ni Chris ang kapwa piloto na nagsabi sa kanya na isang karangalan ang makipaglaban kasama niya. Pagkatapos ay nahulog ang helicopter at bumagsak sa malaking pagsabog na pumatay sa lahat ng tao sa loob. Galit na galit si Chris at gutom sa paghihiganti, ngunit ang kanyang chopper ay nakatanggap din ng pinsala at sinabi sa kanya ni Nora na huwag gumawa ng anumang kahangalan. Habang tinititigan ni Chris ang kanyang kaaway, nagpa siya si Yuton na umalis. Pagkatapos, lumapit si Chris sa crash site para magsabi ng ilang salita para sa kanyang kaibigan. Hindi makapaniwala si Marion na ganito kalupit ang mga troll, pero nilinaw ni Nora na hindi ganito ang huli, gusto lang niyang umuwi. Sa palagay niya ay nagkaganito ang ugali nila dahil ilang taon na silang pinagmamalupitan ng mga tao. Iniisip ni Andreas kung maaari silang makipag-usap kay Yuton at sinabi ni Nora na may kakilala siyang maaaring tumulong. Sa Lesha, ang isang lalaki na nawalan ng bahay sa huling pag-atake ay natapos na rin sa pag-aayos. Biglang yumanig ang mesa at ang aso ay walang tigil na tumatahol. Hindi nagtagal, nagpakita si Yuton at humakbang sa bahay, sinira ito muli. Sa Dover Mountains, dumating ang grupo sa restricted area ng militar at nakahanap ng piraso ng sirang bakod na dadaanan. Pumasok sila sa lumang kuweba at nakakita si Andreas ng malagkit na substance sa dingding. Ipinaliwanag ni Nora na ito ay isang hukay sa pangangaso na ginamit upang patayin ang haring troll. Dinukot nila ang kanyang anak at itinago doon upang maakit ang hari sa kanyang kamatayan. May mga Kristiyanong simbolo na inukit sa mga bato upang magdulot ng pinakamataas na pinsala. Sinabi ni Nora na ang haring troll ay nakaligtas sa bitag. Sa katunayan, ito ang troll na nakalaban nila 3 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, ang mga labi ng batang troll ay hindi natagpuan. Nang makarating ang grupo sa isang hukay, itinapik ni Nora ang bato ng haring troll sa lupa at hiniling sa iba na huwag magpanik. Biglang may lumabas na troll sa harap nila at kinumpirma ni Nora na ito ang bata mula sa kwento. Maraming beses na siyang pumunta sa kuwebang ito sa nakalipas na 3 taon para maging komportable ang troll sa presensya niya. Ipinakita niya sa kanya ang bato ng kanyang ama at pagkatapos niyang amuyin ito, hinaplos niya ang ilong nito. Nang siya ay umawit, ang troll ay gumawa ng masasayang munting tunog upang tumugma. Humanga at curious si Andreas, kaya tinuruan siya ni Nora kung paano ito gawin. Hinawakan niya ang ilong at humuni, nakakuha ng magandang reaksyon mula sa troll. Dahil walang pangalan ng nilalang, beautiful ang tawag sa kanya ni Nora. Nagseryoso siya at humingi ng pabor sa troll. Sa Boverdalen, nakita ni Nora ang pagdating ni Yuton, kaya nagpaputok siya ng flare gun sa hangin. Pagkatapos ay lumitaw si Beautiful mula sa nyebe at ang parehong mga troll ay nagsimulang umungal sa isa't isa. Gustong magpaputok ni Andreas, ngunit pinigilan siya ni Marion. Nang umungal si Beautiful, malupit na pumadyak si Yuton sa lupa para basagin ang yelo. Nagsimulang tumakbo si Nora ng mas mabilis hanggat maaari at bumagsak, kaya kinailangan siyang tulungan ni Chris na makatayo. Sa kasamaang palad, hindi nakakilos si Beautiful sa oras at nahulog sa nagyayelong tubig, nagpupumilit na manatiling nakalutang sa loob ng ilang segundo bago siya tuluyang lumubog.
Pagkatapos ay bumaling si Yuton sa grupo, kaya tumakbo sila para sumakay sa helicopter. Nang lumipad sila, sinubukan ni Yuton na itumba ito, ngunit nagawa nilang umiwas at lumipad palayo. Napaiyak si Nora habang nakatingin sa butas kung saan lumubog si Beautiful. Sa Air Ambulance Base, ikinwento ni Nora kay Marion kung paano niya minsang nagawang ilabas si Beautiful sa kuweba. Hindi niya sinubukang sirain ng anuman, umupo lang siya at tumingin saglit sa mga bituin bago bumalik sa kuweba kung saan siya nakaramdam ng kaligtasan. Tiningnan ng grupo sa mapa para subaybayan ang paglalakbay ni Yuton at napagtanto ni Marion na ito ang ruta sa Pilgrim na papunta sa Hilaga patungong Nidaros. Sinuri ni Nora ang kanyang mga isinulat at naalala ang mga kwento ng kanyang ama. Ang Nidaros ang kabisera noon at naghari si Olaf mula roon. Nangangahulugan ito na ang layunin ni Yuton ay paghihiganti. Lumipad sila sa Trondheim para makilala si Esther na matagal ng kaibigan ng tatay ni Nora. Ipinakita niya sa kanila ang Nidaros Cathedral na itinayo sa pagitan ng taong 1070 at taong 1300 at kalaunan ay pinangalan ng Heart of Norway. Dito, pinamunuan ng simbahan ng bansa ng walang awa. Dahil pumapasok sila sa isang simbahan, iniwan ni Chris ang kanyang mga armas sa pasukan. Ipinaliwanag ni Nora na narito siya para sa puntod ni Olaf, kaya ginabayan sila ni Esther sa isang underground tunnel. Nagtataka siya kung bakit nilusob ng simbahan si Olaf dahil di umano ay napakahalaga niya sa kanila, ipinagpalagay na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Pumasok sila sa walang laman na silid at ipinaliwanag ni Esther na maraming taon nang hinahanap ng mga tao ang libingan ngunit hindi nagtagumpay. Napansin ni Mario ng parehong simbolo na nakita nila sa kuweba, kaya ang grupo ay nagsimulang maghanap din. Nakakita sila ng mural ni Olaf sa dingding at nang hawakan nito ni Andreas, isang maliit na piraso ang nahulog at nag-iwan ng butas sa tiyan ni Olaf. Naalala ni Esther na noong huling labanan, nasugatan si Olaf sa kanyang tiyan, hita, at leeg. Hinawakan niya ang lahat ng mga bahaging iyon at ang mga piraso ng dingding ay kumalas upang ipakita ang mga butas kung saan dapat naroon ang mga sugat. Ipinasok ni Nora ang mga sulo sa mga butas at habang sinisimulan niya itong paikutin, naririnig nila ang ingay ng mga makina sa dingding. Nang ganap na nakaikot ang tatlong sulo, may lumitaw na pinto at tinulungan siya ni Andreas na buksan ito. Ang grupo ay pumasok sa silid sa kabilang panig at sa wakas ay natagpuan ang libingan ni Olaf sa gitna ng isang lawa. Gustong buksan ni Nora ang kabaong at sa tingin ni Esther ay magiging kawalang galang ito kaya kinailangang ipaalala ni Nora sa kanya na ito ay emergency. Itinulak nila ang mabigat na takip at sa loob ay nakita nila ang kalansay ni Olaf na hawak ang kanyang espada. Dahil ito ay gawa sa pilak, hindi ito kinakalawang, ngunit nangangahulugan din ito na wala itong silbi bilang isang aktwal na sandata. Sa loob ng bulsa ni Olaf, nakita nila ang nawawalang piraso ng batas ng troll. Ang grupo ay umalis sa silid upang ipadala ang larawan ng papel kay Sigrid na pinagsama sa kalahati ng nasa institute. Ngayon ay maaari na nilang basahin ang kumpletong teksto at nalaman na si Olaf ay tutol sa pagpapaalis sa mga troll sa bansa. Pinatay siya ng simbahan para maipagpatuloy nila ang masaker. Hindi layunin ni Yuton ng paghihiganti kay Olaf, gusto niyang maghiganti sa sangkatauhan. Samantala, ang mga video ng pag-atake sa resort at ang nawasak na bahay ng lalaki ay naging viral at lumitaw sa media sa buong mundo. Ang mga pamahalaan ng ibang mga bansa ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring gawin ng troll at nagbantang gagawa ng aksyon kung kinakailangan. Lumitaw si Brinchman sa isang press conference at ipinaliwanag na inililikas nila ang lahat ng tao sa ruta ng mga pilgrim, ngunit wala siyang sagot para sa reporter na nagtatanong kung paano niya ito lulutasin. Si Chris ay tinawag pabalik sa base, ngunit hindi niya pinansin ang mensahe at nanatili sa kanyang mga kaibigan upang magkakasama silang lumaban. Nagtataka ang grupo kung ano ang ginamit ni Olaf upang labanan ng mga troll noong araw dahil hindi malakas ang silver. Naalala ni Nora ang lawa at nagsawsaw ng kutsilyo sa holy water bago ito idinikit sa bato ng haring troll. Ang bato ay agad na nasira sa kalahati na nagpapatunay na ang mga troll ay mahina sa holy water. Pagkatapos, tumakbo sina Chris at Marion para kausapin ang mga taong inilikas at humingi ng tulong sa kanila. Naghiyawan ng mga tao, handang ipagtanggol ang kanilang bansa, habang tinuturuan ni Esther si Andreas kung paano patunugin ang mga kampana ng simbahan, isang linya ang binuo mula sa lawa hanggang sa mga truck ng militar upang maghatid ng mga balde ng holy water na ginamit ng mga sundalo para punan ang kanilang mga sandata. Sa gabi, sa wakas ay lumitaw si Yuton at sinira ang ilang gusali habang papunta siya sa simbahan. Sinimulan ni na Esther at Andreas ang pagpapatunog ng mga kampana na nakasakit sa kanyang tenga at nagpabagal sa kanya. Pagkatapos ay nagpaputok ang mga sundalo at ang holy water na bala ay tumama sa katawan ni Yuton sa ilang mga bahagi, dahan-dahan siyang nasasaktan. Galit na galit si Yuton at naghagis ng puno sa simbahan na sumira sa mga kampana. Nakatakbo sina Andreas at Esther bago sila masaktan. Patuloy ang pagbaril ng mga sundalo, ngunit ang pinsalang dulot ng holy water ay hindi kasing epektibo gaya ng inaasahan nila at patuloy na sumusulong si Yuton. Pinasabog ni Chris ang linya ng mga pampasabog na inilagay nila sa lupa at sa pagkakataong ito, matindi ang pinsala, ngunit buhay pa rin ang troll.
Nagsimulang tumakbo ang grupo habang papunta siya sa kanila, ngunit natigilan siya nang makarinig ng dagundong. Sa sorpresa ng lahat, si Beautiful ay bumalik at handang lumaban. Ang parehong troll ay pumunta sa ilog at nagsimulang lumaban ng may dakilang lakas. Nagawa ni Yuton na suntukin si Beautiful ng medyo brutal at itinapon siya sa tulay, sinira ang istruktura at naging dahilan upang bumagsak ang troll sa tubig. Desperado si Nora na tulungan ng kanyang kaibigan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naalala ni Marion na may pulso si Yuton, kaya naisip niyang salakayin siya mula sa loob para sirain ng holy water ang puso niya. Isang bomba na lang ang natitira sa kanila, kaya kailangan nilang mag-ingat. Patuloy na binubugbog ni Yuton si Beautiful sa ilog at sinira ang mga istruktura upang gamitin na sandata para sa higit pang pinsala. Habang sina Chris at Andreas ay sumakay sa chopper, si Nora at Marion ay tumakbo sa unahan upang bumaril. Hindi ito gaanong nakakapinsala, ngunit kahit papaano ay nagpapanatili sa kanya na abala, bagaman si Beautiful ay hindi makaalis sa tubig sa ilalim ng paa ng kanyang kaaway. Kinailangang paikutin ni Chris ang helicopter upang lumipad sa paligid ng troll at dumulas ang bomba. Nagmamadaling kinuha ito ni Andreas sa tamang oras, ngunit ang detonator ay nahulog sa kalye at nabasag. Nangangahulugan ito na ang tanging paraan upang pasabugin ang bomba ay gamit ang isang granada, ngunit may isang tao na kailangang magsakripisyo para gawin ito. Alam ni Andreas kung ano ang dapat niyang gawin, kaya tinawagan niya si Sigrid para magpaalam, bagamat nawala ang koneksyon bago sila matapos. Sa sandaling iyon, nawalan ng malay si Beautiful at naubusan ng bala ang mga babae. Tumakbo si Marion, ngunit ayaw sumuko ni Nora. Pagkatapos ay naabot ng helicopter ang ulo ni Yuton at tumalon si Andreas dala ang granada at ang bomba. Nilamon ni Yuton ang lahat at ang granada ay sumabog, nagpadala ng holy water sa buong katawan ng troll. Ang kanyang matigas na balat ay nagsimulang masunog at ang sakit ay nagpahina sa kanya ng sapat para makabawi si Beautiful upang maabot ang kanyang dibdib at mapunit ang kanyang puso. Bumagsak ang katawan ni Yuton habang naghiwa-hiwalay ito sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, ang simbahan ay inayos at si Esther ay nagbukas ng exhibition upang ituro ang totoong kwento ni Olaf. Nanganak na si Sigrid at si Chris ay naging masayang tiyuhin. Pinapayagan na ngayon si Beautiful na gumala sa mga bundok at regular na bumibisita sa bahay ni Nora. Samantala, nagtatrabaho si Moller sa sample na ninakaw niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.